So ayun na nga. Hello, good morning. Katatapos lang natin mag-inject nung 10 a.m. natin na insulin. So ayun, ito yung daily life natin since nung na-confine ako last December na hospitalize ako. Yung nagkaroon ako ng cellulitis infection sa aking right ankle. Then na-diagnose din ako na may type 2 diabetes. So ngayon, nung nakalabas ako ng hospital, actually kaka-follow up check up ko lang. Nakalabas ako ng hospital last December din, before Christmas. Christmas Eve, Christmas Eve, 24, sana tama mga ganun. Continuous yung pag-i-insulin sa kayong mga oral medication. Kumain din ako metformin. Then, ayun, nag-follow up check up ako 2 days ago. Continuous pa rin yung aking insulin for my sugar kasi mataas pa rin yung sugar ko, hindi pa rin siya masyadong controlled. Then may oral pa rin ako ng medication. Ito meron akong 2 pen ng insulin. Isang 3 times a day before meals, then every 10 a.m. ito 20 units to. Tapos ito 8 units ng morning, 6 units ng lunch and dinner. Ito 20 units siya ng 10 a.m. So ayun, actually nung na-diagnose ako na ganun, nung naranasan ko ma-insulinan for the first time na naka-confine ako, nung sinugod ako sa hospital, dahil mataas daw yung sugar ko, kaya ang tagal gumaling ng sugat sa paa ko na sa cellulitis. Nagkasugat ako sa paa, cellulitis na nag-ano siya. Because of my high sugar level, parang ganun. Ayun, nalungkot ako syempre nung na-insulinan ako kasi natatakot ako. Tapos sabi, hindi ko rin in-expect na aabot ako sa ganun. Syempre, hindi naman kasi guys lahat ng intake natin, hindi siya magre-react sa katawan natin agad-agad pag kinain natin. Lahat ng in-intake natin, lahat yan may dulot sa katawan natin. May mga components lahat ng kinakain natin na nakakadagdag ng nagkakos ng high blood, at kung ano-ano pang sakit, diabetes, at kung ano-ano pang high cholesterol, ayun. So, nasanay na ako as time goes by. Everyday ko siyang ginagawa. Dati ayoko magtusok sa sarili ko ng insulin kasi natatakot ako. Hindi naman siya ganun kasakit. Ngayon, nasanay na ako sa tiyan, nagtutusok ko everyday. Nasanay na rin ako kasi para matulungan ko lang, kung hindi ko rin tatanggapin sa sarili ko na ginagawa ko sa sarili ko, hindi ko siya matutulungan na para gumaling ako. So, ayun, ginagawa ko siya everyday para sa mga katulad ko na may diabetes or wala pa, nasa borderline pa lang kung tawagin. Huwag nyo nang hintay na umabot kayo sa ganun. Kasi bukod sa magastos, oo, nakakatulong siya sa'yo, pero magastos siya. So parang ayoko din dumipende sa pag-insulin nila, pag-inom ng gamot. Nasa lifestyle din natin, sa everyday lifestyle natin, kung ano kinakain natin, kung paano natin i-control yung mga kinakain natin. Sa rice, of course, sa relax sa sugar ng rice. Mga sweets, mga junk foods, mga processed foods, ayan, malalakas yan sa ano. So, ayun, health is wealth, sabi nga nila. Hindi man totally maging perfect yung health